Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Please samahan nyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng Phase 4. Ayan na po sa tapat natin. Ito po yung update natin today, May 5, 2025. Talagang full blast na po ang construction ng Phase 4. As you can see, ang dami na pong mga materials na sa gilid, pati mga pilote. Ayan po, oh. At may dalawang crane din dito. So yung Phase 4, dito po yung dadaan sa ilalim ng MacArthur Bridge. Dito po tayo mismo sa taas ng MacArthur Bridge. Papunta po doon sa Luceros Park at Ayala Bridge. Diyan po sa tapat natin, marami pa rin pong nakatira sa ilalim ng railway ng LRT1. Siguro pag matapos na sila dito na area, aalisin na rin po sila dyan. Yan po ay bound for Dr. Santos in Sucat, Parañaque City. At yung isa naman po ay bound for Fernando Po Jr. in Quezon City, formerly Roosevelt. Ayan po sa tapat natin ang Plaza Yushchenko sa may Escolta side. Nandito na po tayo sa tapat ng Phase 4 dito sa Plaza Yushchenko sa may Escolta. Kitang-kita nga po dito sa tapat na marami na pong mga pilote nakabaon. Sa bilang ko po ay nasa 16 na po. At meron ding mga crane. Ito po yung Plaza Yushchenko. Napakaganda rin po dito magpa-relax-relax. Kasi napakalinis din po dito. At may mga gwardiya din po dito na nagbabantay sa park. Ayun naman po ang Jones Bridge. Ayan po ang kabuuan ng Phase 1. Ayan lang po ang The Historic Escolta. Sana nga po guys, no, pagandahin nila yung MacArthur Bridge. Ayan po. Tala guys, punta naman po tayo doon sa Phase 1, Phase 2 at Phase 3. Tingnan po natin doon kung ano po ang mga kaganapan ngayong Monday, May 5, 2025. Nandito na po tayo sa Phase 1, sa likod ng Post Office Building. Yan po ang Grand Entrance. Dito na po tayo sa construction site ng Phase 4. Ayan po ang gate nila. Yan, dami nga pong mga materials dito na sa gilid.
Yan po ang Plaza Yushchenko sa tapat natin. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pinakamalapit na LRT1 station dito sa Pasig River Esplanade ay Central Terminal. Diyan lang po kayo dumaan sa Loton Underpass. Walking distance lang po papunta dito sa Pasig River Esplanade. Dito na portion ay sarado na nga po dahil sa ongoing construction ng Phase 4. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, dito po dumadaan yung mga jeep na may signboard, South, Pier 15 at Intramuros. Kung galing po kayo ng Recto or Avenida, dito po dadaan mismo sa Pasig River Esplanade at 13 pesos lang po ang pamasahe. Akyat po muna tayo dito sa The Historic Jones Bridge. Diyan lang po ang Loton at Intramuros. Yung direksyon na po na to ay papuntang Binondo, Chinatown, Recto at iba pang mga lugar. Diba guys, nakita nyo po no, kung gaano kaganda ang Jones Bridge. Ayan po ang Phase 1. Yan lang po sa kabilang side ang Phase 2. Balik po tayo doon sa Phase 1 guys. At dito po tayo dadaan sa ilalim ng Jones Bridge. Ayan na po ang Phase 2. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Phase 1 ay sa Loton area. Ang Phase 2 and 3 ay sa Intramuros. Ang Phase 3 naman po ay doon sa unahan ng Binondo Intramuros Bridge. Pupuntahan din po natin guys. Diyan lang po ang Phase 1. Dito po tayo sa kabilang side ng Jones Bridge. Ang Pasig River Esplanade ay 25 kilometers project po ito. From Manila Bay doon po hanggang Laguna de Bay. Ayan dyan, 25 kilometers. Tapos dito naman po sa kabilang side, 25 kilometers din papuntang Laguna de Bay. Total is 50 kilometers. Ganun po kalaki ang project ng PBBM admin para po sa bayan. Wala pong bayad mamasyal dito sa kahabaan ng Pasig River Esplanade. Yun nga lang guys, no, sad to say, ang dami po talagang mga nakalutang na mga basura. Ayan po oh. Ayan guys, oh grabe, sobrang daming basura dito nakatambak. Oh my god, grabe. Nakakalungkot. Dito po sa ilalim ng Jones Bridge. Dito na po tayo sa Phase 2 sa may Intramuros.
mga nagtatanong po ng car parking, marami pong car parking dyan sa tapat po natin. Yan po ang Magallanes Drive. Napakalapit lang po. Dyan po sa kahabaan ng Immigration Building. Yan po ang Magallanes Drive. Nakaka-proud po na may ganito po tayo kagandang pasyalan na pang world class. Ito po ay Tatak Filipino. At sana nga po mapanatili po nating malinis ang ating world class pasyalan. Handog ng PBBM admin para sa bayan. Marami na rin pong namamasyal dito at kumakain sa alfresco dining dito po sa viewing deck. Pupunta po muna tayo sa Binondo Intramuros Bridge. Dito po tayo dadaan. Dito lang po tayo sa taas ng Binondo Intramuros Bridge. Ayan po sa tapat natin ang Binondo. Kung didiretsuhin po natin to, pagbaba po natin ay Juan Luna Street. Yan po ay diretso papuntang Divisoria. Pwede pong lakarin dito guys kung gusto nyo mamasyal sa Divisoria kung galing po kayo dito. At kung galing naman po kayo ng Divisoria, mamasyal dito, pwede nyo na lang pong lakarin. At marami naman pong mga tricycle, pwede naman po kayo magpahatid. Yan po ang phase 2, doon po ang phase 1. Yung phase 3 naman po, ayan po dyan. Pupunta din po tayo doon guys pagkatapos po natin dito. Sa mga nagtatanong po ng car parking, ito po ang Maestranza, katabi lang po mismo ng phase 3. Ayan po ang gate. Ayan po ang phase 3. Aside from Maestranza, pwede rin po kayong magpark sa kahabaan ng Magallanes Drive. Ayan lang po sa tapat natin. Diyan po tayo galing kanina sa phase 1 and 2. Dito na po tayo sa Plaza Mexico. Ayun lang po ang phase 3. Grabe guys, pati dito sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge, sobrang dami pong mga basura nakalutang. Meron din po nakapwesto dito mga pulis, ayan po sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. At meron din po mga gwardiya na nagro-roving from time to time.
Ayan po ang Philippine-China Friendship Monument. Time check 5:30 PM local time, kaya parami na ng parami ang mga taong namamasyal dito. Meron na pong mga kainan dito, araw-araw na po daw ito sila, kaya mas masaya. May mga go-karts din dito for hire. Kung may mga dala kayong mga bata, ayan oh, mag-enjoy po sila dito. Napakaganda ng mga alfresco dining dito kasi uniform po sila, napakalinis at organized tingnan. Ayan po oh, napakagandang puno, yan po ay fire tree. Marami-rami din po nakatanim dito. Sana dagdagan pa po nila ng fire tree kasi napaka-colorful po niya. Ang ganda po. Sa loob po ng Maestranza, marami pong mga puno. Ayun po, ang daming bulaklak ng mga fire tree. Kung gusto niyo pong mag-jogging dito sa kahabaan ng Pasig River Esplanade, from phase 1 up to 3, talagang napakasulit na po kasi napakahaba na po ang lalakarin nyo or jogging or tatakbuhan nyo. Pero dito na side sa phase 3, hindi na po ganun kadaming tao dito, lalo na po sa bandang dulo. Nalalayuan na po siguro ang mga mamamasyal. Sa mga hindi po nakakaalam, meron pong gate dito, ang Fort Santiago. Puntahan po natin ngayon para malaman nyo po. Grabe guys, no, kahit dito na area madami mga basura. Marami pa po talaga mga kababayan natin na walang mga disiplina guys, no. Ayan, no, ito na po ang Prueba. Sobrang dami po mga basura talaga, oh. Sabi nga nila, hanggat may nakatira pa sa mga riverside natin, hindi talaga to malilinis ang Pasig River. Kasi kung hindi po tayo magtutulungan talaga, kahit anong gagawin pa po ng government natin sa paglinis ng ating mga kapaligiran, lalo na dito sa Pasig River, wala po talaga silang magagawa. Masasayang lang din po ang effort ng ating government at higit sa lahat po ang gastos. Kaya nga guys, sana guys, no, disiplinahin po natin ang ating mga sarili. Huwag po tayong magtapon na kung saan saan. I-maintain po natin ang Clay Go or Clean As You Go para mapanatili po nating malinis ang ating kapaligiran. Ayan na po ang gate papasok ng Fort Santiago. Sa mga hindi po nakakaalam, kung mamamasyal po kayo dito sa Pasig River Esplanade at gusto nyong pumasok sa Fort Santiago, ang entrance fee po ay 75 pesos para sa mga regular visitors. At 50 pesos naman po para sa mga students
PWDs at senior citizen. Ayan, galing na po yan sila sa loob ng Fort Santiago. Dito na po tayo sa pinakadulo ng phase 3 dito po sa Fort Santiago. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng phase 4 ng Pasig River Esplanade dito po sa Manila. As of today, May 5, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.